Kagabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Isang espesyal na task ang hinarap ng nominado para makabonding ang housemates. Ang nakuha ninyong bilang ng mga feathers ay 29. What? And all of you are so strong. Like, you guys are so strong. Sobrang solid nyo na I wanna keep you guys in my life forever. Ngayon guys, pinadama nyo sa akin na hindi ako nag-iisa sa journey na to. And may mga totoong kaibigan pa pala sa mundo. So, I really just wanted to say this now to you guys. I really love you guys. Love you, man. Love you too, bro. Love you so much, bro. Ngayong gabi, papangalanan na ang unang evictee sa edisyong ito. Lahat ng yan dito sa first eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Isang umaga sa bahay ni Kuya, si Joaquin mukhang namomroblema dahil sa kanyang sinaing. I'm just gonna recook the rice, bro. Yeah. Rice, bro. Okay na kaya? What happened? Just water. Bro. Marami pong housemates na gusto ng fried rice. At medyo nasobrahan po ang rice na ginawa ko. So medyo hindi siya naluto ng maayos. Huh? That's supposed to be fried rice. No, I'm just recooking it. It's looking raw. Habang nasa kitchen, isang kakaibang amoy ang napansin ni Ashley. What's that? What? Amoy sunog. Uy, sa bottle. Kaya pa yan. Asan yung sanda? Kaya pa yan, RC, go! Ay, maya na ako kakain. Oh. Medyo ano na siya. Fried lugaw. Hindi naman magpapatalo sa sinaing si Joaquin, kaya with the help of Ashley, isang plato ang naisip nila. This can be fixed. This can be fixed. What the frick, bro? This can be fixed. Naisip ko po, okay, I screwed up big time. Madami akong kanin na sinayang. Tapos napunta sa isip ko yung okay, pwede naman siyang gawing lugaw. Operation Fixing Rice. Fixing. Alam mo yun, no? It's okay, just put it on rice. Yung Rice on rice. Yung computer. Put it in the rice. It's gonna taste good, swear. Nagdigay po ako ng tulong, kuya, kasi sayang po yun, kuya, 15 cups of rice na hindi luto. Sabi ko, snap lang talagang sinanong kamay ko. Now, make sure you... Do I... No. Like... Yeah, Yeah, that. bro. Yeah, like that. Put the work, bro. Put in the work. Remember those days when your rice was a fail? Malaking tulong po yung pagtulong ni Ashley. Kasi siya po yung nagturo sa akin paano gumawa ng lugaw. Para sumakses ang kanilang project sa Gipsinae, isang secret ingredient pa ang binagtag ni na Ashley at Joaquin. Let's just pray for it. Lord, help us not waste food, po, please. I hope that we get to eat this, and I hope that it's yummy, Lord. Amen. This is for Joaquin's redemption. Amen. Amen. Thank you, Ashley, for helping me. Can I have a hug? Okay. Thank you so much. Yan ang tamang attitude. Kung di kaya ng diskarte, daanin sa dasal. It's giving porridge. Porridge? Porridge. Porridge. Orange, forange, Oh my orange, God! What? Bruh. Promise. It's so comforting. Again, yes! Oh my God! Oh my God! Let's go! Thumbs up, kuya. Masarap, kuya. Every time po na may tumitikim, kuya, na papa, sigaw na lang po talaga kami ni RC, kuya. Kasi kung hindi po yun naisalba, sayang po yung kanin, kuya. Come on, again. Sila ba? Nung sinabi po ng mga housemates na masarap po yung lugaw, ako ay naging masaya. Sobra. And sumakses po siya.
Patuloy ngang nadadagdagan at masarap at masayang karanasan ng ating mga kabataang Pinoy housemates. Kaya naman ang tanong, kakayanin kaya nila ang mapait at masakit na pamamaalam ng dalawa sa kanila ngayong gabi? Yan ang dapat nating alamin dito sa first eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0! Hello, Philippines! Hello, world! Live na live ngayong Sabado, isang mabigat na gabi ang haharapin ng ating mga housemates dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa edisyong ito. Isang kapuso at isang kapamilya housemate mula sa grupang Rays of Sunshine ang lalabas na ng bahay ni Kuya. Nako, Ate B, sigurado kong halong-halo na yung emosyon nila sa loob ng bahay ni Kuya dahil dito rin sa outside world, puno na ng kaba, ng tensyon, tama ba? Grabe! And Gabby, it's giving eviction energy na talaga. Kaya naman mga kapuso at kapamilya, kung meron kayong feels at reaksyon sa mga kaganapan tonight, i-post na at i-comment. Lahat yan online using our official hashtag for tonight, hashtag PBB Collab 20 First Eviction. Wow! At syempre, kung gusto nyong mas interactive, samahan nyo kami ni Mavi sa PBB Collab 2.0 The Online Verse for more kwentuhan tungkol sa happenings tonight. That's right, and speaking of happenings, ano na kaya ang kaganapan sa nangyayaring botohan? Ito na ang latest vote tally as of 5 p.m. Oh my goodness! Oh my God! Narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. Hatid sa inyo ng Maya. Oh, grabe talaga Ako, po yan! nainitan ako, grabe. Sumobra talaga sa pagkagrabe to, over talaga to kasi for the past days, nakita talaga natin na leading si housemate A sa kapuso at si housemate C naman sa kapamilya. But for tonight's video, magkakaroon kaya ng plot twist, Kuya Lo? Tutuluyan na nilang madodominate ang botohan. Yan ang dapat nating pakaabangan. Pero, ito ang isa pang inaabangan ng ating mga PBB teens. Ano yan? Ang pagpapatuloy ng kwento ni na Marco at Eliza at saan nga ba papunta ang kwento nila? Watch this. Si Marco niyaya si Eliza sa isang laro. Let's play a game. Nakaganyan ka. Tapos papaluin mo ako, iiwas ako. Truth or dare, Di ka sa akin. sige. Sa'yo na ako titingin. Sakay ka titingin. Di ba? Truth. Wala naman. Paano mo napapakita sa babae na gusto mo siya? It's pretty obvious. Yes, syempre, mas attentive ako. You know, I want to make her feel special. Like, siguro out of everything, I remember the small details about her. Ako kasi siguro pag nagagusto ako na focus yung senses ko sa kanya. Gets mo yun? Kami po ni Marco sobrang okay po kami. Gusto ko pa siyang mas makilala dahil mahaba po yung panahon namin para doon. Nakapasko. Ano yung dapat niyang gawin to make you feel sure about how you actually feel sa kanya? Sino sa kanya? Miguel. Kasi I know you have something. Kasi right now, he's trying na. I don't know if it's too late. Sabi niya gano'n. Pero susubukan niya pa rin daw. Yun. Hey, but be genuine to me. If I'm overstepping, let me know. I'll distance myself. You're not talaga. If the reason why hindi ka nagiging sigurado is because of sa mga sinasabi ko, then let me know. So I'll distance. Nabanggit niya po na, ayun nga po na baka nag-overstep na daw po siya and gusto niya daw po na kung kailangan, ilalayo niya raw po yung sarili niya po sa akin. Alam mo yung dahilan kung bakit naguguluhan ako? Sa akin na yun, hindi yun sa'yo. I mean, that's how it is. Right? So I like what we have, and I want to protect it, but I also have to protect what we have. Sa pinapakita at saka sa pinaparamdam niya po, hindi naman po pang friends lang. Pero kailangan namin ingatan yung kung ano yung nabuo naming dalawa. Pasok mo lang sa kwarto. Appear na lang. Hey, where my hug at? Appear na lang. Where my hug at? Good talk. I believe in you. Babae ni Kuya.
Ilang sandali pa, nagbahagi naman ng saloobin si Marco kay Clifford. May kailangan mo na ako ngayon. It's always different here and outside. The best I can do is keep everything here. Kasi I value everything here. And continue it outside. It's all temporary. It is temporary, but it's something meaningful. I would like to bring to the outside. Ayoko lang madaliin yung mga bagay-bagay without getting an answer. Para maprotektahan ko yung mga bagay na nandito. Para masustain siya hanggang sa labas. So bro, sobrang special itong bagay nito. Something extraordinary talaga dito. But at the same time, it's really hard kasi hindi ako pwede mag-continue. It's constant overthinking. Kasi the answer is outside. Patience lang talaga muna, bro. Like, it's really best na you deal with what you have to deal with first. Kasi if you make decisions without dealing with that, it's just gonna make everything confusing. Sina Eliza at Marco muling pinag-usapan ang kanilang sitwasyon kaugnay kay Miguel. Inisip mo. Somehow I just feel like somehow it's my fault. Kasi maybe I was too close to you. No, sa'yo lang na you're confused because of me. Wala kang kasalanan. Ako yun. Hindi mo naman kailangan sisihin sarili mo kasi sa akin yun. Ayokong ganyan yung nararamdaman mo. Kasi hindi yun totoo. Pero gets mo naman ako, di ba? Naiintindihan ko. Nag-worry lang ako. Mas like, hindi ko naman alam na may like something in the first place, pinupush ko nga kayo. Pero basta, I'm happy when I'm with you. Ayoko lang na may masira talaga. Like, ayoko lang. Lalo na kaibigan ko pa kayo parehas. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nararamdaman niya, it's my priority. Kasi it's you guys that have something and I just came. Basta huwag ka masyado mag-overthink. Try to get some time for yourself to reflect on how you actually feel. Me, I'm just gonna be here. So ayoko lang magkaroon ng awkwardness sa ating tatlo. Kasi yung friendship natin, it's something I care about. Lalo na for you. Okay? Si Marco umalis muna dahil sa gustong mapag-isa ni Eliza. You just wanna think? Okay, got you. Sinabi niya rin po na we're friends, na magkaibigan po kami. Parang sa pinapakita at saka sa pinaparamdam niya po, hindi naman po pang friends lang. Destiny has brought me someone who Maya-maya, nilapitan naman siya ng malalapit na kaibigan. Are you okay? Yeah. Si Marco. Naisip ko rin kung ano dapat kong gawin. Ginawa niya sa'yo, te? Pulpi na ba naman? Na ano siya, na-feel bad siya. Feel niya nga raw may nasira daw siya. Kasi pumasok siya dito nang di niya naman do alam kung na meron sa amin ni Miguel. Tapos tinatanong niya ako ulit-ulit kung siya daw yung dahilan ko bakit nagkakaganito kami, tsaka kung bakit nagugulahan ako. Ayaw niya daw nun. Nakausap mo na ba si Maggie? Hindi. So, iniisip ko na kung dapat panglayuan ko na lang silang dalawa. Kasi syempre ako rin naman dahilan kung bakit gano'n nararamdaman ni Miguel. Ako rin dahilan kung bakit gano'n nararamdaman ni Marco. Eliza, valid yung nararamdaman mo. May mga bagay na hindi kailangan o hindi dapat madaliin. Darating ang panahon para dyan. Sa ngayon, kilalanin mo pa silang dalawa at ang kanilang mga intensyon. Ang pagkakaibigan na pinanday ng oras at sinimulan ng mabuting intensyon, iyon ang mananatili kahit lumipas pa man ang mahabang panahon. Naiintindihan ko po, Kuya.
Ay nako, to be young and in love again. Parang nga nakikita ko lang nung kabataan ko. Oh, wow. Parang ganun na ganun lang. I know the feeling. Hop! Kala ko kabataan ka pa ngayon eh. Of course, Oh. kaya pala nandito tayo. Pero kidding aside, siguro wala nang masasaya pa pag nagkaroon ng assurance at clarity para sa kanilang tatlo. Para kina Marco, Eliza at Miguel. Alam mo, I agree, Kuya Luis. And tama din naman yung sinabi ni Kuya na steady lang, di ba? Mas mabuting kilala nila yung isa't isa, huwag magmadali, di ba? Yung saktuhan lang. But syempre, aabangan natin kung ano pa yung magiging development ng storyang yan. Pero sa ngayon, ang taong bayan ang kailangan magmadali. And Chong Melay, tama ba? Yes, yes, Gabi at Kuya Lu, kailangan magmadali talaga sila dahil mga kapamilya at mga kapuso, meron na lamang kayong 12 minutes left to vote! Alam mo, partner, yan 12 minutes, mabilis lang yan dumadada. Uy, sobrang bilis na talaga yan. May nangangati sa kuwan ko. Oo, kasi partner, nung hinanap ka ni Kuya kanina, nung 12 minutes late ka, biglang nandito ka na eh. Hindi, kasi inutusan ako ni Big Brother ng tuyo at saka suka para sa ating mga housemates. So talagang itodo nyo na talaga ang pagboto ninyo, mga kapamilya at kapuso. Dahil mamaya-maya, isasara talaga ang botohan after 12 minutes! After 12 minutes lang, partner? Oo, alam mo, tumatakbo ang oras ngayon. Nako, partner, kausapin mo nga lahat ng Bisaya. Sabihin mo, meron na lamang kayong 12 minutes left to vote. Naana mo yung nabilin nga 12 minutos nga kuan nga nahibilin sa inyo ha. Dalian nyo pagpaspas mo og boto kay kung dili basig mapildi ang inyong favorito nga housemate. Ako, partner, tanungin mo ako in Bicol. In Bicol ko mag 12 minutes ka. Nako, ang mga kapamilya ta dyan sa Bicol, nako, dahin na mo magparahalat-halat pa ta. Munya na ka mo magboto ta. 12 minutes na lang sana ang nawawalan sa Indo. Kaya ngayon, break muna tayo sa tension, partner. Ay, okay. Akala ko lagi tayo kinakabahan. Kasi rapper na tayo today. Pero kasi balita ko meron daw masarap at masayang nangyayaring bonding sa loob ng bahay ni Kuya. What is that? Let's watch this. Isang araw sa bahay ni Kuya, ipinatawag sa confession room ang ilang housemates para sa isang special task. Housemates, ngayong araw kayo ay sasalang sa Nor Luto Mo Yan sa Bahay ni Kuya Challenge, kung saan mahahati kayo sa Team Adobo at Team Spaghetti na pamumunuan ni Anton at Sofia. Bilang sila ang kadalasang nagluluto sa aking bahay, sila lang ang makakakita ng recipe upang ituro sa kanilang kagrupo. Pero ang twist, gagawin nila ito sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng instructions. Good luck, housemates, Big Brother! Exciting! At dahil ready na ang Team Adobo at Team Spaghetti, housemates, let the Nor Luto Mo Yan sa Bahay ni Kuya Challenge begin! Let's go! Ingredients muna. Oil. And 6 cloves garlic. And lagyan mo na yung onions. Ano next? Yes. Canola oil? Yes, canola oil, 2 tablespoon. Yeah! Uy, natutuwa talaga ako. First time ko nga magluto ng spaghetti. Alam mo, Talaga? Oo. Ako din. sarap garlic magluto and pag may Nor. How do you? Dahil sa outside world, kuya, honestly, hindi po talaga ako maluto. Pero dito po sa loob ng bahay, dahil po may Nor, dali na lang po magluto. Nag-apron ako. Feel ko chef na ako. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang pagluluto, meron pa silang natanggap na tips from Nor para buong-buo ang sarap ng kanilang adobo at spaghetti. Para meaty, sarap adobo yung mangyayari, lagyan natin ng Nor chicken cubes. Para mapasarap talaga yan. Di ba? Wow. First Agad na yan. cube in. Yay! Okay, masarap na siya. Pero syempre, para mas meaty, sarap spaghetti, dagdagan na natin ng Nor pork cube! Ready na! Pag Nor po kasi, kuya, it makes the dish mas masarap and yung lasa niya mas na-enhance talaga ng todo-todo. Time's up, housemates! Oras na para tikman ang niluto nyo. Ang sarap! Ang sarap!
Hindi ko po in-expect na kaya ko po magluto ng gantong kasarap na dish, Kuya. Congratulations, housemates! Napatunayan nyo na kayang-kaya nyong magluto. At kahit naging gabay lang ang inyong leaders, naitawid nyo ang pagluluto ng buong-buo, meaty sarap na adobo at spaghetti with Nor. Basta Nor, kaya mong iluto yan! Tinipo ni Kuya ang housemates sa living room para sa isang mahalagang balita mula sa outside world. Halos 100 ang nasawi sa Cebu Province dahil sa hagupit ng Bagyong Tino. Housemates, sa nagdaang mga araw ay muling sinubok ang ating bansa ng kalamidad. 2 malalakas na bagyo ang tumama sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ganito kalakas ang hanging dala ng Super Typhoon Uwan sa Daet, Camarines Norte. Buong araw binayo ng malabuhawing hangin ang buong probinsya. Nung nakita ko nga po sa balita na isa po sa mga lugar na tinamaan ng bagyo ay yung Cebu, siyempre sila po agad yung pumasok sa isipan ko na siguro ngayon nahihirapan po sila dahil ayun nga, unfortunately, sobrang lakas po ng typhoon. Siyempre po, naisip ko lang po yung family ko. Especially my mom. Iniisip ko lang po yung kalagayan nila ngayon. Alam ko pong malalagpasan nila kung ano man po yung nangyari sa province namin. And I'm sending prayers po to everybody na naapektuhan. Nung napanood ko po yung balita ko, yung iniisip ko lang din po talaga yung pamilya ko kasi danas na danas din po talaga namin yung pagbaha, Kuya. Kasi every time na binabagyo po kami, talagang walang natitira sa amin, Kuya. Pasado alas 11 ng gabi nang naramdaman ang hagupit ng Typhoon Tino. Dala ang matinding ulan at hangin. Sobrang nadurog yung puso ko kasi parang I feel so powerless. Sana makatulong ako na sana in a way I can provide and I can extend my hand to those in need. Sa mga panahong ito, na humaharap ang ating mga kapuso at kapamilya sa walang katiyakang sitwasyon, ang inyong panalangin at pakikiisa ay makapagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga kababayan. Clifford, Carmel, Lela, Crystal at Fred, nais kong ipaalam sa inyo na bagamat nasalanta ng bagyo ang mga lugar sa inyong tinitirahan, sila ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. Kahit ganun man po yung nangyari, Kuya, ang pinaka-importante sa akin, Kuya, safe po silang lahat po, Kuya. I'm really glad na narinig ko na safe naman yung pamilya ko. I'm sending prayers to everyone who has been affected by the typhoon at sana maging okay rin ang lahat. Nais ko kayong hikayatin na mag-abot ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Emotional man sa balitang natanggap, agad inimpisahan ng housemates ang pag-re-repack ng relief items mula sa ABS-CBN Foundation at GMA Kapuso Foundation. Kuya, that's the least that we can do, Kuya. May kapangyarihan naman kami na makatulong, Kuya, sa mga taong nawalan at naapektuhan. At binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makatulong. Kaya po gagawin po namin, Kuya. Sobrang saya niya sa puso na ginagawa ko to for my fellow Filipinos na naapektuhan nga ng bagyo. And kitang-kita ko po talaga na sobrang porsigido nila na makatulong para sa mga kababayan namin. So, sobrang saya ko po ngayon. I really like to help if kaya ko po. Nakakatuwa po na nakaka-help po kami kahit sa maliit na bagay lang po. Sobrang mahalaga po siya for me na makatulong ako kasi ako din mismo, Kuya, naramdaman ko na din po yung feeling na hindi ko na po talaga alam kung anong mangyayari or gagawin ko. Good job, housemates! Naway ang pinakita nilang malasakit at ay magsilbing paalala sa ating lahat na importante magtulungan sa loob man o sa labas man ng bahay. Kaya naman, taong bayan, this is your last chance para magtulungan at ipakita ang inyong suporta sa ating nominated housemates. Because at this point, you only have 30 seconds left to vote! Ito
na tayo. Kaya naman, sino-sino kaya sa Kapuso nominees ang ililigtas? Grabe, nagkakagulo. Oo, may chance na manatili sa loob ng bahay between our kapamilya housemates na sina Fred at Rai. Keep voting mga Kapuso at Kapamilya because we are down to 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and voting is now officially closed. Woo! Eto na nga, kapit lang dahil ang unang kapamilya evictee ng edisyong ito, makikilala na natin sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0! At nagbabalik tayo rito sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 First Eviction Night. At kasama ko ngayon ang mga mahal sa buhay ng ating mga nominees. Kasama natin si Mommy Lally of Princess, si Brother Wayne of Waynona, Ate Babes ni Fred at Mommy Baby ni Raik. Kaya naman sa inyo po, good luck. At ang ilan sa inyo ay makakasama na maya-maya ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya naman, good luck sa kanilang lahat. Pero bago yan, kamustahin muna natin ang mga housemates. Bianca? Good evening, housemates. Ramdam ko ang kaba ng apat na nakatayo dyan sa inyo ngayon. Kaya naman bago ang aking anunsyo, gusto ko muna kayong sabihan na I saw your heart, I saw your effort. Good job sa inyong lahat sa pagre-repack ng mga relief goods para sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Diba? Kahit nandyan kayo sa loob ng bahay, nakatulong pa rin kayo. Kaya gusto ko kayong tanungin, Caprice and Inigo, anong pakiramdam na syempre nakatulong kayo sa ating mga kapuso at kapamilya? Caprice? Ako po ate, sobrang nag-enjoy po ako kasi parang nakapag-bond po kami habang namimigay po kami ng mga food. So parang nag-enjoy po kami and nakakapagbigay din po kami ng help sa mga naapektuhan doon. Belated happy birthday, by the way. At Thank parang you po. nagbigay ka na rin ng regalo sa ating mga kababayan, di ba? Ikaw naman, Inigo. Bakit ka natawa? Sorry po, ate. Pero para sa akin po, syempre just hindi po kami natamaan ng calamity. So it was the least that we could do to help out. So, ayun. Sana po everyone's safe outside and we'll just continue to do our best. Maraming salamat. At sana lahat kayo, you continue to use your voice, your platform for good, di ba? Maraming salamat, Caprice and Inigo. Pero eto na nga, housemates. Alam nyo naman na hindi lang kumustahan ang aking pakay ngayong gabi. The last time I saw you, sinabi ko na sa ating muling pagkikita ay sasalubungin ko na ang first evictees ng edisyong ito. At housemates, dumating na nga ang takdang panahon. Hawak ko na ang resulta ng naging boto ng taong bayan. At uunahin ko na ang ating mga kapamilya nominees, Fred and Raik. Fred, sapat na nga ba ang pakikisamang ipinamalas mo dyan sa loob ng bahay o mas mapapakisamahan mo ang mga taong naghihintay sa'yo dito sa labas? Raik, naiparamdam mo na nga ba ang alaga ng isang ate sa mga nakababatang kasama mo dyan? O mas mabuting alagaan ka na lang ng iyong magulang dito sa outside world? Fred and Raik, makinig ng mabuti dahil ang unang pangalan na aking babanggitin ay ang unang ligtas ngayong gabi. Congratulations, because you are safe tonight. Fred, I'm sorry, Raik, you have just been evicted from the Big Brother house. It's time magpaalam ka na sa iyong mga kasama.
Sorry. You got this. Waiting for you. Thank you so much. Proud of you. Proud of you. Nagbabalik ang first eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. At kasalukuyan nga pong nasa loob ng confession room ang kapamilya housemate na si Raik, kung saan niya din makakasama ang susunod pang lalabas ng bahay ni Kuya ngayong gabi. Sino nga kaya ang kapuso housemate na ito? Ate B? Hello again, housemates. Alam ko mataas pang emosyon ng lahat sa pagkawala ni Raik, pero oras na para harapin ang buong resulta ng gabing ito. Kaya naman, kapuso nominees, hawak ko na rin ang pangalan ng huling ligtas at huling lalabas ngayong gabi. Princess, ang pagkakaroon mo kaya ng mga kaibigan dyan sa loob ay patunay na ikaw ay nagpakatotoo. O baka naman, mas maipapakita mo pa ang iyong totoong sarili dito sa outside world. Waynona, pagdating sa usaping pamilya dyan sa loob ng bahay, hindi mo napipigilang maging emosyonal. So baka naman, oras na para makita at mayakap mo na sila dito sa labas. Princess at Waynona, ang pangalan na aking babanggitin ay ang huling ligtas ngayong gabi. Congratulations, because you are safe tonight. Princess! I'm sorry, Waynona, you have just been evicted from the Big Brother house. Oras na rin para magpaalam ka sa iyong mga kasama. Wait lang. Bawat sulok ng kwarto, maiiwan ang kwento. At pag tinawag ng pangalan, alam na susundan sa isang kisap mata. Sina Raik at Waynona nga ang unang kapuso at kapamilya evictees ng edisyong ito. At this point, silipin natin ang naging resulta ng boto ng taong bayan. Unahin natin ang para sa kapamilya. We have Raik with 11.69% of the votes at si Fred naman with 88.31% of the votes. At narito naman ang percentage of votes para sa ating mga kapuso. Nandyan si Princess with 56.94% at si Waynona naman ay 43.06% of the votes. At bago natin sila salubungin, oras na para sa kanilang huling sandali sa loob ng bahay ni Kuya. Kuya? Raik at Waynona, sa pagharap nyo sa mas malaking mundo sa labas ng aking bahay, baunin ninyo ang mga aral at karanasang naipon ninyo sa pamamalagi ninyo rito. Heto ang pabaon ko sa inyo.
Sa maikli mong pananatili sa aking bahay, ipinakita mo kung gaano kalaki ang iyong puso para sa iyong mga minamahal. From 3 until now, I've been supporting my family, putting myself through school. Naging totoo ka sa pagharap sa mga hamon at matapang na hinarap ang mga di pagkakaunawaan para sa pagkakaibigan. Now we're having a conversation, so I appreciate that. Natapos man ang inyong pananatili sa aking bahay, sana'y gamitin mo ang mga aral na nakuha mo rito sa anumang laban ng iyong buhay. Ang natutunan ko po dito sa loob ng bahay is kung paano po talaga makisama, lalo na sa iba't ibang ugali and iba't ibang personality po. Communicate better and say what I feel and construct it into words a bit better than before. Sa isang kisap mata, napiro ang tadhana, kaya kaplang kita at nawala sa isang kisap mata. Keep the beauty and goodness in your heart, aking dependable daughter ng Makati, Raik. Laging naiinig pa rin sa pagtawanan natin, sikretong malamang walang pagsasabihan. Waynona, pumasok ka sa aking tahanan. Dala ang isang pusong puno ng pagmamahal para sa iyong pamilya. Sobrang mahal ko sila, kuya, as in, I'll keep working and really do well. At sa iyong tapang nabuksan ang iyong puso. Natagpuan mo hindi lang mga kaibigan, kundi isang bagong pamilya. Mga bagay na nagpapasalamat ako ay na-meet ko po yung ibang housemates, kuya. Pinatunayan mo walang mahirap na pagsubok sa isang pusong matatag. Hindi ako titigil na lumaban. Kahit na-feel ko na nasa pinakababa na ako, kuya, never akong nag-give up. Never akong hindi tumuloy. Never akong sumuko. Para sa akin at para sa pamilya ko, kuya. Naging maikli man ng iyong pananatili sa aking bahay. Dalhin mo ang aral at pagmamahal na magsisilbi mong gabay. Gusto ko lang magpasalamat kasi parang ngayon ko lang din na-feel po talaga na one big family kami. Like yung mga friends ko or bagong kakilala ko pa lang sa kanila, naging one big family kami. And na-feel ko po talaga na nagbago ako kasi nakasama ko sila. Ang dami po naming natutunan sa isa't isa. Sa isang kisap mata, napiro ang tadhana, kaya kaplang kita at nawala sa isang kisap mata. Continue to let your brave and hopeful heart be your guide in reaching your dreams. Aking ate de pamilya, Waynona. Nawala sa isang kisap. At nagbabalik ang first eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 at nandito nga ako para salubungin ang dalawang evictees natin for this evening. Alam niyo po, medyo matagal-tagal ko na rin na hindi na-host ang PBB pero nanunumbalik lahat ng mga alaala sa akin pag nag-host kami ng isang eviction night at alam ko na ready na sila. Kaya naman, tawagin na natin ang dalawang evictees ngayong gabi, si Waynona at si Raik. Hi Waynona. Hi Raik, good evening. Welcome back to the outside world. Nakikita ko na sobrang emotional niyo ngayon.
natapos man ang laban sa loob ng bahay ni Kuya, magsisimula pa lang ang laban nyo sa outside world. So hinga, maraming nagmamahal sa inyo, maraming nagsusuporta. Ready na ba kayo makita sila? Take a deep breath, smile, and let's go. Mga kapuso at kapamilya, ang ate de pamilya ng Quezon City, Waynona, at ang dependable darling ng Makati, Raig! Welcome back to the outside world, to our two beautiful girls. Hi, Waynona! Hi, Raig! Oo, napakarami pong taong naghihintay dito sa labas ng bahay ni Kuya para sa kanila. But I just have to ask you girls if you can describe ang inyong PBB journey in one word. Ano yun? Ikaw muna, Raik. One word to describe your PBB journey. Amazing. And ikaw naman, Waynona, one word to describe your journeys sa loob ng bahay ni Kuya. Eventful. Eventful. Mas magiging eventful pa ang pagpapatuloy ng inyong journey. And syempre, we have your loved ones to welcome you back dito sa outside world. Ang kuya ni Waynona na si Wayne at mommy baby ni Rai. Thank you so much for sharing your story with us. Pero mamaya, we'll hear more from them sa kanilang unang-unang sit-down interview kasama nila Alexa at Mavi sa PBB Collab 2.0, the online verse. So don't miss it. And what a bittersweet moment, mga kapuso at kapamilya, parang yung bago nating eviction song na sa Isang Kisap performed by the one and only Clarice de Guzman. Ate Cla! Yan na nga. Yes! 3 weeks in and we are down to 18 housemates. Ano-ano pa kayang kwento ang mabubuksan? Sabay-sabay tayong tumutok dito sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2!